Samantala, sa iba pang mga balita, halos 7 milyon na ang senior citizens sa ating bansa. Pero 4 lang ang home for the aged na hawak ng gobyerno. Ang ilan namang pribado na mga home for the aged, kundi kapos sa pondo at health workers, naluluma na ang mga pasilidad. GMA News investigates, tumatanda na rin ba ang mga tirahan para sa mga matatandang Pilipino? My report, si Mariz Umali. Si Lolo Ador ulila na sa asawa't anak, ngunit hindi sa aruga. Ngayong may edad na siya, dito sa Golden Acres niya natagpuan ang pagkalingang hanap niya mula sa isang pamilya. At higit pa, ano pa nga hanapin mo? May pagkamainit, may ventilador, may maganda kang kama, may magandang lugar. Pag nagkasakit ka, meron kang nurses, meron kang doktora, may gamot, may pagkain, may merindal. gaya ni Lolo Ador, mahigit 200 pang mga lolo at lola ang naninirahan dito sa Golden Acres. Isa sa 4 na home for the aged sa buong bansa na pinatatakbo ng gobyerno. Very fresh, grainy ang surroundings. We are also trying our best na dalhin sila rito dahil malayo po sa pollution. Hindi lahat ng mga lolo at lola na nag-iisa at nangangailangan ng pagkalinga, sinuwerteng mapunta at maalagaan sa isang malinis at maayos na tahanan. Si Lola Martina dumadaing, bagamat laking pasasalamat na iniligtas siya ng luwalhati ng Maynila. Wala akong katututo dito. Ayaw ko matulog sa katututo kasi nahawa ko ng mga ganyan. Nahawa ko. Pag-gising ko, Diyos ko, ang kataon ko nangangapig. Ganyan ako hanggang sa magsugat na ngayon. Mga paghihirap namin sa loob, hindi nyo nakikita yun. Pero kapos raw sa pondo at pasilidad ang luwalhati. Ang 10.5 million pesos na pondo nito ngayong taon, katumbas ng halos 35,000 pesos kada taon para sa bawat matanda o 99 pesos kada araw para sa isang residente. Kaya kung ano raw mayroon, pinagtatagpi nila. Activity room din ito yung lugar na to. Kaya lang, nilagyan namin ng mga higaan para naman meron silang mahigaan. Hindi mo rin maiwasan na talagang mangangati sila dahil sa dami din nila. Alam mo, ang pangangati kasi, minsan may dumarating, meron na. Dala na yun eh. Magkakalahating siglo ng kumukup-kup ng matatanda ang luwalhati na pag-aari ng pamahalaang lokal ng Maynila. Alam mo, ang budget, bumabase rin ang budget natin dyan, bumabase sa income din ng city, ng syudad, di ba? At siyempre, alam mo, sa dami ng tinutustusan ng city. Pagka libre, kailangan pataasin natin yung income natin para masustinahan natin lahat ng mga pre-services na to. Kaya sa pagdaan ng panahon, tila napawi ang luwalhati. Halos doble ang pinagkakasya ngayon sa isang pasilidad na ginawa para lamang sa 150 residente. Ang halos 300 matanda rito nag-aagawan sa 4 na nursing aides at 10 volunteer workers. Malayo sa ideal na isang caregiver para lang sa 10 o hanggang 25, depende sa lagay ng matanda. Everyday, nakakasurvive tong luwalhati ng Maynila. Hindi naman natin kailangan tambakan ng social worker yon para maasikaso natin yung mga matatanda at maibigay natin yung pangangailangan nila araw-araw eh. Walang lisensyadong nurse, wala ring stay-in na doktor. On call siya, pero 8 to 5 siya dito. Kung wala lang mga lakad or appointment, kasi minsan lumalabas din siya. Paano po? Wala na pupunta ko eh. Tinatanong ko po, wala raw eh. Papacheck up nga ako, kumataas ang dugo ko po eh. Hirap nga po ako dito eh. Pag may ano po ako nararamdaman, wala po ako mautusan. Kasi yung katabi ko may karamdaman din. Sa gitna ng mga problema ng luwalhati, halos 4 na taon na itong hindi accredited ng DSWD. Mula 2008, kailangan na ng accreditation, registration at lisensya bago makapag-operate ang isang nursing home. Ayon sa DSWD, may mga hinihingi sila para sa accreditation na hindi pa rin naisasaayos ng luwalhati. Unang-una yung kanilang manual of operation, polisiya ninyong ganyan para maproteksyonan yung mga matatanda. Ano yung polisiya natin sa recruitment, kung mayroon kang 256 na matanda at tapos ang social worker mo lang ay 5.
No? So, how do you expect giving them yung talagang quality care? Ongoing kasi napakahirap talaga ang accreditation. No? Maraming requirements sila. Katumbas pa naman ng accreditation, mga benepisyo mula sa DSWD gaya ng cash incentive, training para sa mga social worker dito sa bansa at maging sa abroad, at tulong sa gastusin. Pagdating ng public service, sentido common lang eh. Sa dami nga ng ina-accommodate namin at kinikater namin, siyempre mas nagiging prioridad yung pagbibigay ng serbisyong agaran dun sa mga senior citizen natin, sa matatanda, kaysa dun sa mga paggawa ng mga technical na papel na hinihingi nila. Ang masaklap, bukod sa luwalhati na Maynila, 13 pang home for the aged sa bansa ang hindi accredited ayon sa DSWD. Madalas, wala ang mga itong manual of operations, kapos sa staff, at kulang sa maayos at malinis na pasilidad. Hindi naman natin siya po pwedeng isara. Lalo na nandiyan yung mga matanda. Maris Umali, GMA News.